basahin at pagkatapos manalangin po tayo. Ito yung nakasulat dito. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Sabi dito, ang ahas ang pinagpuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong itong babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan kung lamang ang bunga ng puno na sa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kainin, nihipuin man ang bunga nito, kung kami daw ay kakain ito, mamamatay kami. 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi ng iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Last verse. Ang bungang kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So yan po yung salita ng Panginoon sa araw nito. Pakinggan mula sa mga mensahe ng Panginoon na ginagamit niya para magdala ng kanyang salita. God's word to the Lord, ito po yung mensahe ng Panginoon, yung tema ng Panginoon para sa umagang ito. Noong nakaraang Sunday, si Pastor Jeff yung nagdala ng word. Yung naalala ko, yung sinabi niya na dapat pagsumikapan natin mula sa kanyang proposition na pagsumikapan natin makinig sa salita ng Diyos. Very positive, di ba? Very positive yung niya na sa proposition niya na pagsumikapan natin makinig sa salita ng Diyos. At doon, inilahat niya na mayroong tatlong paraan kung paano natin kung paano tayo makikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Mayroong tatlong punto. Ewan ko kung naalala niyo. Yung isang punto, sabi niya sa pamamagitan o sa pagkikinig ng salita ng Diyos na may bukas na puso. Open heart. Very positive talaga. Pangalawa, sa pagkikinig ng salita ng Diyos na may handang sumunod kung na may pagsunod. And the last one is sa pamamagitan ng pagkikinig sa salita ng Diyos na may pananampalataya. Salamat sa Panginoon sa mga nagtuturo. Tunay talagang yung mga napag-usapan natin na dapat maglaan ng notebook o ng journal book na isulat yung mga mensahe na mapapakita mula sa Panginoon. Kasi pag bibigyan natin ito, kayo ngayon, yung kami mga punto, so nakakasagot agad tayo. So yun, very positive yung mga response na mula sa mga punto kung paano tayo makikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng bukal sa puso, na may pagsunod at pagkatapos yung may pananampalataya. So sa buwan nito po, alam ko medyo kakaiba sa inyo siguro ang mapapatid yung mensahe ng Panginoon. Kasi ginawa natin ito dito sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Kasi ito yung tema, pero ang topic natin ngayon is about kabiguang sumunod sa salita ng Diyos. Negative siya. Pero hatagin natin, bibigyan natin yan ng positive na response. Kasi yun yung nangyari. Yun yung nangyari, pag binasa natin yung Genesis chapter 3 verse 1 to 6, yun yung nangyari, kaya nagkasala ang tunang natin mga kababuhan. Dahil sa kabiguan nila na sumunod sa salita ng Diyos. Tatalakay natin ito sa sunod. So, kabiguan sumunod sa salita
ng Diyos. Bago po ko magsimula sa mensahe, gusto ko muna magbigay ng maikli kasaysayan lang sa Genesis. Kasi baka yung iba hindi pa ito alam. So, una, alam na natin na ang Genesis ay unang aklat sa Biblia. Tama? Diba? Unang aklat sa Biblia at unang aklat sa lumang tipan. So, kaya nga sa verse, nakikita natin yan. At sinasabi na ang Genesis ay sinulat ni Moises, di ba? Si Moises ang sumulat ng aklat ng Genesis, no? At tinataya na ang Genesis ay nasulat sa pagitan ng 1,440 at 1,400 BC. 1,440 at 1,400 BC of Christ. Sa pagitan ng pamumuno ni Moises sa pag-alis niya sa mga Israelita doon sa Egypto. So yun ang maikling aklat ng Genesis. At doon sa aklat ng Genesis, so makikita natin yung pagkikan ng Diyos sa lipunan, yung pagkahulog sa kasalanan ng tao o ng mga tao. Sa Genesis, makikita din po natin yung pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos sa kaligtasan, ang pagpasa ni Adan ng kasalanan sa lahat ng tao. Ano pa? Ang loob at biyaya ng Diyos, walang hanggang kaalaman niya, yung response, yung pagtugon ng mga tao. At pagkatapos, yung iba pang mga doktrina na makikita po natin sa tinatawag na aklat ng pasimula o yung sinasabi Genesis. Yun po yung maikling kasaysayan ng Genesis. Balik po tayo sa ating binasang text po. Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Ito po yung ito po yung context. Yung context ito, di ba, yung tao ay nagkasala. Ang dahilan ng pagkakasama nila dahil sa sila ay tukso ng ahas. So kung mabasa niyo sa verse 1, sinabi niya na ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Ang ahas, yun yung tinatawag na Satanas o Diablo. Narinig yan sa Pahayag chapter 12 verse 9. Sa Pahayag chapter 12 verse 9, sinabi mo na ang ahas ay ang Diablo o si Satanas. So, yun yan. Sa context, dahilan sa si Eva ay nagtukso ng ahas, kinain niya ang bunga na pinagbabawal ng Diyos. Pagkatapos, kasi natanim na sa isipan niya na mas mabuti ang maging marunong. Pagkatapos niyang kainin, binigyan niya ng bunga si Adam, yung kanyang asawa. At kasi asawa, binigyan, kumain din si Adam. At pagkatapos na kinain niya yung bunga, doon na nagsimula ang kasalanan. So, yun po yung pagsimula ng pagkakasala ng mga tao. So dito, tingnan natin hindi lamang ang dahilan ng pagkakasala ng tao o ng kabiguan natin mga tao na makasunod sa salita ng Diyos. Kasi ang dahilan ng kasalanan ng una natin mga magulang ng sila tuksi ay yung hindi nila pagsunod sa utos o sa salita ng Diyos. Hindi sila sumunod, kaya nagkasala sila. So sa panahon natin ngayon, ganun pa rin yung nangyayari. Di ba? Ganun pa rin yung nangyayari. Dahil sa kabiguan natin na sumunod sa utos ng Diyos, kaya patuloy tayo na nagkasala. Ano ba yung mga dahilan? Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi tayo nakasunod? Kung bigot tayong sumunod